Ngayon lang man sa mga hospital, handa-handa ang mga hospitals kasi mostly yan, supportive lang naman. Handang tumugon ang mga pribadong ospital sa posibleng pagdami ng pasyenteng magkakasakit ng dengue. Ngunit panawagan ni Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospital of the Philippines o PHP, huwag nang paabutin pa sa malala o severe ang nakikitang sintomas sa mga pasyente bago ito dalhin sa ospital. Ang mahirap lang siyempre pag yung mga severe cases na kailangan ng dugo, kasi yun ang minsan ang problem. Pag kinakailangan ng salinan dugo, doon nagkakaproblema kung wala silang makunat kaagad ng dugo. Sa tala ng Department of Health, bumaba na ang kaso ng dengue sa bansa sa tulong na rin ng mga komunidad. Sa pinakahuling datos, bumaba ng 5% ang tala ng mga kaso na nagkakasakit ng dengue mula 15,904 noong January 5 hanggang January 18 sa 15,134 na lamang nitong January 19 hanggang February 15, 2025. Ayon kay Dr. Hector Santos ng Philippine Medical Association, mas epektibo pa rin na mas ma-educate ang publiko sa kung ano ba ang dapat na maunawaan sa sakit na dengue at paraan ng pag-iwas dito. So ang ating unang dapat gawin, educate the public, patayin ang mga mosquito na to kung saan sila nagpupugad. Panawagan ng PMA na sana ay maaprobahan na ng pamahalaan ang second generation vaccine kontra dengue. So yan ho ang ating hinihiling, na maaprubahan na sana ng FDA yung second generation dengue na yan, vaccine. Ayon sa mga eksperto, bagamat paulit-ulit ang panawagan, ay wala pa ring mabisang paraan para masugpo ang sakit na dengue, kundi ang mapanatiling malinis ang kapaligiran upang hindi na dumami ang lamok na carrier ng dengue. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.